Ngayong pinaghahandaan ng muli ang eleksyon, ating napag-alaman na mayroon pa ding isang partido ang hindi sumunod sa kasunduan sa pagitan ng CSO, SCE at mga partido politikal. Umano ay patuloy na hinihikayat ang ilang mga opisyal ng mga organisasyon upang kumandidato sa paparating na eleksyon. Ayon sa nasabing kasunduan, ang mga partido politikal ay iiwas na sa panghihikayat sa mga opisyal ng mga organisasyon upang hindi na maulit ang mga naging problema sa nakaraang eleksyon. Ayon kay Sherwin Paloma, isang estudyante, ang hindi pagsunod ng partido sa napagkasunduan ay nagdulot ng muling pagkadismaya sa kanya sapagkat ito ay muling magdudulot ng negatibong epekto sa mga organisasyon. It's a big disadvantage talaga para dun sa iniwan na org. Kasi officer ka nung org, tapos mawawala ka, tapos lalo na kung president ka, mawawala ka, pupunta ka, tatakbo ka, kaka-candidate ka sa isang partido. Siyempre malaking kawalan yun sa isang org. Si Paloma ay kaanib sa ilang organisasyon sa loob ng pamantasan at sa kanyang naranasan sa mga nakaraang taon ay hindi maganda ang naidulot ng pagre-recruit ng mga partido sa mga namumuno sa mga organisasyon. Bagaman mahihirapan ng SCE na kontrolin ang mga posibleng gawin ng mga partido politikal, na isaayos na ang E-Code at sa Enero ay pupulungin ang dalawang partido para ipaliwanag ang mga pagbabago. Bawat paglabag ay may kaukulang kaparusa na ipatutupad. Bagaman may kaukulang parusa ay dismayado pa rin si Paloma sa maaaring kahinatnan ng mga organisasyon kung patuloy na mangyayari ito. Pinili ka ng tao, dapat doon ka. Pero mas pinili mo itong mas malaking bagay. Bakit? Kasi may mas nakikita ka lang na benefits sa'yo. Sinigurado naman ni Pelayo na mananagot ang sino mang lalabag sa mga patakaran na ilalabas nila para sa eleksyon. Avril Dinya, Green TV News.